the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor, good morning! Good morning, Cha. Good morning, Ted. At of course, ating mga kasubaybay. Ano muna tayo ngayon? Audio. Oo nga, Nasa ano naipit ka? sa traffic. Nasa Bayambang ka na ngayon? Nandiyan ka pa rin? Nasa Makati. Alam mo, Ted, in fairness, yung biyahe ko sa Bayambang, katumbas ng biyahe ko to Makati ngayon. Di ba? At least fair. Tigka 3 oras, Brad, Ted. So, Mas mabilis pa yung puntahan mo yung Bayambang, ha? exactly. Oo. So, 6 to 9. Nandito po ako sa Makati ngayon. Malapit na sa opisina ko, pero traffic. So, Okay. dito na muna tayo. Yan. Wow. Hingang malalim. I admire your perseverance and your fortitude, no? Oo. Kailangan. Pero yung bang narinig si Tatay Beethoven? Hindi ko nag-Brad Ted dahil ako ngayon ay merong kausap kanina. I see, okay. Anyway, nakikinig sa atin, taga Isabela siya. Actually, ipinanganak sa Pangasinan. Makata Pero ngayon, rin. naandyan sa Bulacan, nakatira sa kanyang Anak. anak. Pero ikaw din lagi ang inaabangan niya. At, at ang mga aral mo, ang patnubay din kay tatay. Praise Siya God. 81 years old, wala nang paningin. Oo, pero ang kanya naman ding, ang kanyang faith, sabi niya, tanggap na niya, no? Sabi niya, di ba, I already have surrendered. Yan, sabi niya, myself. Amen. Oo, tanggap na daw niya. Oo, ang kanyang pagtungo sa eternity. Sa eternal. Sabi nga din niya, si Chacha daw ay... Hoy! Ikaw! Hindi na. Bakit ba? Si tatay naman kasi. Oo. Ako naman ay gusto ko Kasama mapunta na niya. dyan sa eternity na yan. Sabi Pero tatay, wag na po aabangan muna. ko kayo. Oo, ni Chacha. Magkita-kita tayo doon. Oo. Abangan ko kayo. Oo. Oo. Abangan ka rin daw niya doon, Pastor. See you guys doon. Nauna lang yan siya. Ang ending natin, mahalaga doon. Amen. Tama, amen. Amen. Sige, so Brad Jeff, kasi alam kong mahirap ang iyong sitwasyon, but muli kaming nagbibigay sa iyo ng pagkilala dahil nga sa tibay ng kalooban mo na maghatid pa rin na magandang balita despite na ikay naharap sa hamon ng pagbabiyahe. Go ahead, Brad. Yes, Brad Ted. Kanina paglabas ko, yung gwardiya namin, J.M. Mercado, nakatune in na raw. So ayan, naririnig na kainta, Green Park. Alam mo, Brad Ted, kwento ko lang, mula kahapon, si Pharaoh, hindi nakuha yung gusto niya mangyari, na sa mga kumadrona, mapatay ang mga batang mga sanggol na lalaki. Gumawa na lang siya po ng batas na pagka lalaki ang ipinanganak ng isang Israelita o Hebreo, during that time ang tawag, mga Israelita, itatapon sa Nile River. Ano po to? Diabolical po ito. Pinapatay ang batang lalaki sa pamamagitan ng paglunod sa Nile River. Pero wag na po tayo magtaka dahil may mga bansang legal din ng abortion. Sa Amerika lang po, 800,000 babies a year ang ina-abort nila. So, nakakalungkot man po. Again, sabi nila legal sa kanila yon, but nevertheless, hindi po dapat pinapatay ang bata kahit nasabihin na sa sinapupunan pa lang ito. But anyway, tuloy ko lang. Story ko lang. May isa pong mag-asawa na despite sa utos ng hari, pag anak mo lalaki, may mga umiikot na gwardiya, susurrender mo yung anak mo, hindi po nila sinunod dahil nakita raw nung nanay na itong anak niya kakaiba. That this is a fine boy. May purpose ang Diyos dito. At yung nga pong bata na yun ay si Moses. Ayan. Nilagay na lang po niya sa isang basket after mga 3 months dahil malakas na siguro iyak. Maririnig na ng mga gwardya. And then pinasubaybayan niya sa isa niyang anak na babae at tinimingan nila naliligo yung prinsesa ng Egypt. And true enough, inampun po si Moses. I don't want to prolong the story. Alam na po natin story. Inampun ng prinsesa itong batang si Moses ang naging Prince of Egypt. Ano po punto ko lang dito? Alam niyo po, yung magulang, nakikita yung potensyal ng anak. Ang magulang po nagpapalaki sa anak. At sabi nga po sa Salmo 127 verse 3. Yan po ang verse natin. Salmo 127 verse 3. Ang mga anak ay pagpapala at gantimpalang mula sa Panginoon. Ulitin ko po, ang mga anak daw po ay pagpapala at gantimpala mula sa Panginoon. Tanong ko lang po, paano ba natin nakikita ang ating mga anak?
hindi po lahat ng magulang natutuwa magkaanak. Meron pong iba, pabigat. Meron pong ibang bansa, talagang isa lang ang goal nila dahil pag dumami, dagdag sa gastos. Ang anak po ay galing sa Diyos at ito po ay nagbibigay sa atin ng katuwaan, kaligayahan. Yes, pero kailangan po natin siyang palakihin at makita natin perspective, gagamitin to ng Diyos sa kanyang paglaki. At yan po nangyari kay Moses. We know the story. Napakalaki po ng ginampanan niya upang mapalaya ang mga Israelita eventually. Ang challenge ko lang po sa mga magulang, do we see our children na ito po'y galing sa Diyos? Pag alam mong galing yan sa Diyos at pagpapalaya ng Diyos, hindi yan galing na aksidente lang. Nabuntis ako, hindi ko gusto Regardless of the reason and circumstances, pag tayo po'y nagsilang ng anak, yan po ay pagpapala galing sa Diyos. Number 1 po, palakihin natin na may takot sa Diyos. Okay? Palakihin po natin na may takot sa Diyos, yung hindi gagawa ng masama o lalabanan ng masama. Pangalawa po, palakihin natin na may pagmamahal sa Diyos. Kasi po, iba yung may takot lang pero hindi mahal ng Diyos, out of fear lang. At pangatlo po, palakihin natin na may pagmamahal sa kapwa. Kasi po, ang mga utos ng Diyos ay yun lang. Mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa natin. So again, mga magulang, challenge man po, kaya natin yan. Palakihin po natin ang ating mga anak na may takot sa Diyos. So tayo pinalain, Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa mga tulad ni Tatay na nakakabig ng salita mo at nagkakaroon ng eternal na buhay dahil sa pagtanggap sa iyong pagpapala. Salamat, Panginoon, sa mga magulang na tinataguyod ng kanilang mga anak. Bigyan niyo po silang lakas para mapalaki ang mga anak according sa iyong katuruan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa napakagandang mensahe na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Lord, alagaan niyo po si Brad. Siya po'y biyayaan pa po ninyo ng haba ng pangunawa, haba ng pasensya, at lakas ng pangangatawan para po sa mga hamon na kanyang kinakaharap sa kanyang pagmimisyon araw-araw. Mahal na Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga lolo na tulad po ni Lolo Beethoven, mga lola na ang tangi din pong iniisip ay ang kapakanan ng kanilang mga apo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, Brad. So, andyan ka na ba? Nasa harapan na ng opisina namin. Yun! Nakaraos sa traffic. Finally. So Brad. Brad Ted, Makati. Sa Makati sa Bautista. Okay. Sige. So, Brad Jeff, muli, congratulations. You made it. We are so proud of your achievement. Kasi talagang makaalpas ka sa traffic ngayon, hindi umiinit ulo mo. Achievement po yan. Okay. Salamat, Brad. I'll see you tomorrow. Yung daily Brad, yung daily inspiration. Yan. Thank you. Serving the people. Jeff Eliscopides. Yeah. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.